Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Gibo sinagot si VP Sara, mga pro-China simple lang ang kriteria para matukoy. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Nanindigan ang kagawaran ng tanggulang pambansa na may ginagamit itong objective criteria upang makilala kung sino ang mga pro-China pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ginawa ni Defense Secretary Gibo Teodoro pahayag ngayong umaga matapos siyang hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga tinutukoy niyang dapat magbitiw sa pwesto. Ayon kay Teodoro, simple lamang ang panuntunan sa usapin. Sino ba ang kontra sa Administrative Order No. 29 na opisyal na kumikilala sa WPS at sino ang kukontra sa bagong aplikasyon ng Pilipinas para magkaroon ng nautical charts ang Baho de Masinloc. Binigyang linaw ng kalihim na ang kanyang posisyon ay hindi lamang batay sa opinyon o paniniwala tulad ng red tagging o kahit anong uri ng ad hoc practices. Bago nitang ang pinagpatayan ng AO29 ay ang 2016 Arbitral Award na naghihirang sa WPS bilang bahagi ng exclusive economic zone ng bansa salungat sa 9-dash line claim ng China. Nagsalita na rin sa issue ang Association of Generals and Flag Officers o AGFO at iginiit na kailangan mag-resign ang mga public official na sasalungat dito upang mapreserba raw ang tiwala ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, recantation ng alegasyon ng ilan sa 18 Maleta Boys, lalong nagpatibay sa findings ng NBI na unreliable witnesses ang mga ito. Nanindigan si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na ikinokonsidera nilang unreliable witnesses ang 18 Maleta Boys batay sa investigasyon ng NBI. Lalo pang lumakas ang kanilang pananaw sa pagiging unreliable witnesses ng mga ito nang mag-recant o bawiin ang salaysay ng 4 sa 18 Maleta Boys laban sa mga personalidad na isinasangkot nila sa maanumalyang flood control scandal. Pagdating naman sa isyu ng paglalabas ng pahayag ng Office of the Ombudsman na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng recantation ng ilan sa mga Maleta Boys, hindi na nagbigay pa ng komento si Matibag. Giit ng NBI Director, isang hiwalay at independent institution naman ang Ombudsman at may karapatan itong maglabas ng sarili nitong mga pahayag. Ang mahalaga sa ngayon ay nananatili ang findings ng NBI na unreliable o hindi basta-basta maaaring paniwalaan ng mga testigo ang 18 Maleta Boys. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.